Kayo ba nakakapil pa ba kayo ng kamangha-mangha pag magpapasko? Meron pa ba nakakapil nun? Ayan. Ako, namamangha ako kasi gaya ng share ko sa inyo, nung unang nag-meeting kami, 5 lang yung ipaparapol natin. Aba, kahapon at saka nung isang araw, parang amazing. Kasi may mga dumarating na mga dagdag rapol na kung saan ay makita natin merong paraan ng Diyos ng pagkilos ng kahimahimala at kamangha-mangha. At gumagamit siya ng mga tao na kung saan pinapagamit nila ang kanilang buhay upang maging pagpapala sa iba. At gusto ko sanang pasalamatan ngayon pa lang in advance lahat ng mga nag-sponsor, lahat ng mga nagbigay, nag-share, nag-donate, bigay ng mga parapol natin, mga gifts, no? Actually, may mga ministry tayo na mag-share at nag-share ng mga pamimigay mamaya, no? May mga ministry rin tayo na pagdating sa pagkain ay mag-share. So I really feel the love of God na talagang nandoon eh. Kapag tayo hinipo ng Diyos, pag tayo ay sinabihan ng Diyos na gawin natin ang isang bagay. At tayo sumunod. Ang sabi ng Bible, higit na mas mapalad ang tao nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen po ba? Acts, gawa po yan, 20 verse 35, na tutusin, akala natin ang masasaya lang yung tumatanggap. But if you are the one who is giving and sharing, masayang-masaya ka. You are blessed, sabi ng Bible. Amen. Kaya purihin ng Diyos. No? So the 10 wonders of Christmas, ang 10 mga kamanghamanghang bagay patungkol sa Pasko. Kasi usually yung iba, gaya ng sabi ko, commercialize nga ang Pasko natin ngayon. Minsan yung iba, alam mo, nagdidiwang, nagsasaya, nagkakantahan, nagsasayawan. Yung iba pag Pasko, nag-iinuman. Hello, adya ba kayo? Nagdidiwang na hindi naman connected talaga yung ginagawa nila sa diwa ng Pasko. Magsasaya, magkakantahan, maglalasing, tapos pag nalasing, mag-aaway. Hello. Walang kinalaman yun sa Pasko. Hello. Pero maraming tao, yun ang ginagawa pag Pasko. Bagong taon. Nakakalungkot, pero kung talagang mauntindihan natin ang diwa ng Pasko, ang espiritu ng Pasko, dapat yung pagdiriwang natin ay punong-puno ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Punong-puno ng pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa buong mundo at sa buhay natin. Amen po ba? Hello? Mabuti ba ang Diyos sa buhay niyo? Sino po ang nagsasabi mabuti ang Diyos? Taas ang kamay. Amen. Ang nagsasabi mabuti ang Diyos, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Praise be to God. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Okay, let's go to our message this morning. 10 wonders of Christmas. Sabing ganon, sa Philippians chapter 2, verse 7, but Christ emptied himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men. Sinasabi po rito sa aklat ng Pilipos 2:7 na ang Panginoong Hesukristo ay kanya pong hinubad yung kanyang pagka-Diyos. He emptied himself, taking the form of a bondservant at kanya pong isinuot paghahalin tulad sa isang alipin. O siya ay naging katulad ng isang alipin in the form of a bondservant and being made in the likeness of men. Siya ay naging kagaya natin, katulad natin. Ay ano po ba ang kalikasan natin? Diba sabi ng Bible, we are all sinners. We all have failed God. No one is righteous.
Only God. Imagine niyo, yung kalagayan natin, yung ating sitwasyon, baga ay mababa yung ating kalagayan. Pero yun ang pinili ni Jesus na maging katulad tayo ng mga tao. He emptied himself of being God. Nandun siya sa langit. Sabi ko nga, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Willing siya na magkatawan tao. Ayan. At isinilang sa isang sabsaban. Siya ay naging katulad natin. Yun yung ating pong Bible text, no? Dito sa 10 Wonders of Christmas. Sabi pong ganon, there are over 365 names, no, that are found in the Bible referring to Jesus Christ. At pagdating sa pangalan ng Panginoon, halos 365 names ang makikita natin sa Bible. No, nagre-refer sa pangalan ni Jesus Christ. Pero sabi nga nun, none is more lovely than the one found in the book of Isaiah. Ano po ba yung nakalagay sa Isaiah? Chapter 9, verse 6. Ang sabi dyan, His name shall be called Wonderful. Sabi niyo, Wonderful. Ayan, medyo kinat lang yan, ano? Wonderful. May karugtong pa yan. Wonderful Counselor, Mighty God, no? Prince of Peace, Everlasting Father. So doon pa lang sa word na wonderful, tatawagin na po ang pangalan ni Jesus na wonderful. Sabi niyo, wonderful. Sa Tagalog, yan ay kamangha-mangha. Diba? Tawagin ang pangalan niyang wonderful according to King James Version. Kamangha-mangha. So mayroong wonder talaga sa pagpanganak ni Jesus. There is really wonder in the birth of Christ. There is wonder at Christmas or of Christmas. Amen po ba? At yun yung titingnan natin. So, 10 yan, binanggit, 10 wonders of Christmas. Number 1, sabi, the first one is, there is wonder of His birth. The wonder of His birth. Merong kamangha-mangha pagdating sa kapanganakan ng Panginoon. Anong kamangha-mangha doon? Sabi po, any birth is a wonderful event. Di ba, every time naman may pinapanganak, ang pamilya ng mga pinapanganak ay laging masaya. Amen po ba? Sino po yung magulang nyo nung pinanganak kayo? Ang sabi niya, kayo yung pinakamagandang nilalang na nakita nila. Amen? Andiyan ba kayo? Para sa mga magulang, ang anak nila, ang bagong panganak nilang baby, ang pinaka maganda kung babae, pinaka pogi kung lalaki, ayan, pinaka cute, ayan, sa lahat. There is wonder in birth, panganakan, di ba? Usually nga, nag-aagawan pa yung magulang. Sasabi, kamukha ko yan. Ayan. Sabihin ng tatay, kamukha ko yan eh. Sabihin naman ng nanay, hindi, kamukha ko yan. Ayan. Nag-aagawan kung sinong kamukha. Kasi nga, ang cute-cute ng bata, ng baby. Di ba? Ayun, paglaki, ibang usapan na yun. Sa'yo na yan nagmana. Hindi na yan sa akin nagmana. Pag medyo makulit na, pag medyo pasaway na, hindi yan nagmana sa akin. Sa'yo nagmana yan. Kaya pag sakit na ulo, no? Pero pag bagong panganak pa lang, very proud ang parents. Because there is wonder in birth. Sa bawat kapanganakan natin. Alam niyo, pag kami pinanganak na baby, excited, hindi lang magulang. Excited ang mga tito, tita. Amen ba? Hello? Excited ang lolo, lola. Hello? Andiyan ba mga lolo't lola? Yan. Naalala ko po yung apo ko. Nung pinanganak, si Sak. Nako. Kami na ni Sister Beck. Andun kaagad kami. Kasi kami pala naghatid sa lying in. Ayan. Inatid namin ng gabi. Ayan. Pag sabi ni Pat na, nanganak na, pinanganak na si Sak. Kahit madaling araw, punta agad kami ron. Para makita namin yung aming apo.
Ganon ka-excited ang mga relatives, loved ones, magpinanganak. No? Pag sa ospital nga, di ba? Kailan ba pwedeng dumalaw? Yan agad ang unang tanong. Gusto makita, gusto madalaw. Usually nga, pagka yung sa ospital, hindi lang bawal yung asawa na sa loob ng operating room. Baka pumasok pa, no? Pipicturean pa, kaya bibidyohan pa para excited talaga. Kaya lang hindi pwede. Naghihintay sa labas, excited. No? Sa Amerika, pag may pinanganak, may mga dala-dala pang bulaklak, mga lobo, mga, alam mo yon, pag-welcome sa new baby. Ayan. Merong joy na dinadala ang bagong miyembro ng pamilya. Amen? That is the wonder of our birth. Sabi diyan, any birth is a wonderful event. Lahat ng kapanganakan ay wonderful event. Tanungin natin si Mark at saka sila. Wonderful ba na? Nang pinanganak niyo si Josiah? Oh, wonderful, di ba? Kasi paglabas ng baby, talagang buong family. Misa nga, kahit na hindi mo kapamilya, natutuwa, nagko-congratulate, nasisiyahan, nagsasaya. Kaya, any birth is a wonderful event. Though hindi man natin sabi ko nga, nalaman kung ano nangyari nung pinanganak tayo, pero pwede nyo tanongin yung magulang nyo kung ano nangyari nung kayo yung pinanganak. Ayan. Kakwento ng magulang nyo kung paano sila nagkagulo, kung paano sila nataranta, paano sila alam mo yun, tipon-tipon bilang pamilya, kasi dumating ka na, pinanganak ka na. Amen. Andiyan ba kayo? Masaya ba kayo o malungkot kayo? Parang hindi kayo masaya, pinanganak kayo. Okay. Lahat tayo ay masaya dahil sa ating kapanganakan. There is always a wonderful event in every birth. Pero sabi po, but the birth of Christ had been foretold for centuries. Ito yung nagpa-wonder sa kapanganakan ng Panginoon. Kasi yung kanyang kapanganakan ay sinasabi na for over centuries ago. Tayo, nung pinanganak po tayo, nalaman lang yung tungkol sa atin nung lumabas na tayo sa mundong ito. Marahil, actually, pag labas nga natin, wala pa tayong pangalan Di ba? Wala pa tayong name. Iisip pa yung parent natin kung anong ipapangalan sa atin. Pero si Jesus, centuries ago, sinasabi na ipapanganak siya. Taon-taon pa ang i-rewind mo, ibabalik mo, pero pinag-uusapan na si Jesus na ipapanganak dito sa mundong ito. In fact, sa book of Genesis, the first messianic prophecy is found sa Genesis 3:15. Na kung saan, anong sinabi po ron? Na ang sanggol ang dudurog sa ulo ng ahas. Andiyan niya. Genesis 3:15. Panahon pa lang ni Eva, sinasabi na ipapanganak si Jesus. Siya ang papanganak na maghahari sa lahat. Makapangyarihan sa lahat. So there is what we call the wonder of His birth. Sabi niya nga, the wonder of His birth. Isa pa po. The wonder of His birth. Kamangha-mangha sapagkat inihula na ng mga propeta ang kanyang kapanganakan. Sabi, the events leading up to His birth were like the gears of a watch that had to mesh together so that when the fullness of time was come, Jesus was born in Bethlehem. So para daw po kagaya ng mga parte ng relo. No? Alam niyo, pag tinignan mo yung relo, maraming parts. Marami siyang gears. Yung umiikot ba?
Para tumakbo yung seconds. Tumakbo yung minutes. Tumakbo yung hour. No? Ang kapanganakan daw po ni Jesus ay gaya ng gears of a watch that had to mesh together. Kinakailangan kasama-sama at magtugma-tugma upang sa pagdating ng fullness of time. No? Sinabi yan sa book of Galatians, when the fullness of time comes, Jesus will be born in Bethlehem. No? Ang Bethlehem. Imagine niyo Genesis, inihula na yan. Pagdating sa Old Testament, kay Micah, binanggit din niya yan. Ano po sabi ni Micah? Sa 5:2. O Bethlehem, o little town of Bethlehem, napakaliit mo lang, subalit mula sa iyo isisilang ang isang tagapagligtas. Si Micah ay, from Genesis to Micah, napakahabang panahon po yan. And from Micah to the birth of Jesus, napakahabang panahon din yan. For sure, hindi kilala ni Micah si Jesus pa at that time. And then fast forward sa book of Isaiah, sinabi rin ni Prophet Isaiah sa 9:6, for unto us a child is born, for unto us a son is given. His name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Prince of Peace, Everlasting Father. And the government shall be upon his shoulder. Ito po yung mga propeta na pinanganak sa ibang panahon, hindi panahon ni Jesus, pero binanggit nila ang tungkol sa pagpapanganak ng Mesyas. O di ba, wonders po yan. Hello? Sa atin, wala tayong ganun. Wala pang tao na ipinanganak na inihula yung kanyang kapanganakan. Si Jesus lang. Wala pa pong pinanganak na bago ipanganak, sinabi ay papanganak ang ganito, ganyan. Only Jesus was prophesied before His birth. Kaya sabi po dyan, when the fullness of time has come, Jesus was born in Bethlehem. Imagine ninyo, pinanganak ang Mesyas, ang tagapagligtas natin, ang may-ari ng lahat, ang may likha ng lahat, sa isang maliit na town. Kaya nga kanta, diba? O little town of Bethlehem. Maliit lang siya eh. Pero nagmula sa kanya ang Mesyas, tagapagligtas. Sabihin po natin, what a wonder. Yan po number one. The wonder of His birth. No? Nasa plano lahat ng Diyos. At nasa Biblia lahat yung pagpapanganak sa ating Panginoong Jesus. Second, sabi, there is the wonder of His, basahin natin, condensation. Ayan. Okay, the wonder of His condensation. To understand this, sabi, you have to remember what heaven was like and what Jesus left to come and be tabernacled in human flesh. Sabagay, wala pa tayong idea kung ano ang langit or what heaven is like. Pero meron po mga tao na alam nyo, nakapunta na sa langit, tapos bumalik dito. Meron tayong maririnig minsan na testimony. Mag-ano kayo sa YouTube, may mga testimony po dyan na namatay, umakyat sa langit, tapos sinabihan sila ng Diyos na hindi pa pala nila time, bumalik sila dito sa lupa. At dinidescribe nila minsan yung langit. So ang langit, ano po ba ang idea natin sa langit? Heaven is a wonderful place. Sabi nga nung kata, filled with glory and grace. Amen? Dito sa lupa, pag nakakita tayo ng magagandang lugar, no? Yung mga magagandang view,
napapahanga tayo. Amen ba? Napapawaw tayo. Napapanganga tayo sa kagandahan. Ang langit ang pinakamagandang lugar sa lahat. Amen ba? Ang langit ang pinakadakila sa lahat ng lugar. So yung pagpunta doon, imagine niyo, description ng Bible, marami raw, ang daan ay ginto, wag na lang yung gamitin natin, yung word na ginto, kasi baka mamaya, yung mga mahilig sa ginto dyan, sabihin, gusto ko doon. Marami pala ginto ron. Mga gold digger dyan. Ayan. Sorry na lang, mga gold digger, hindi kayo pupunta sa langit. Kasi hindi maganda yung gold digger, di ba? Pero alam nyo, pag pumunta ka sa langit, kahit na puro ginto yung makikita mo doon, hindi ka na interesado sa ginto. Kasi hindi naman ginto ang mahalaga sa langit. Hindi ginto ang pupuntahan natin doon. Amen? Kaya tayo pupunta ron kasi niligtas tayo ng Panginoon. Kaya tayo pupunta ron kasi gusto natin makasama ng mukhaan at makita ng mukhaan ang ating Lord and Savior na si Jesus Christ. At tayo ay manirahan doon sa kanyang tahanan. At yung sabi po, yung tahanan na yun ay doon nakatira si Jesus, subalit iniwanan niya yun. The wonder of His condescension. Na kung saan, sabi po, bumaba siya rito sa lupa at nagkatawang tao. He left to come and be tabernacled in human flesh. Alam naman natin ng human flesh o dito sa earth is merong corruption. Amen ba? Dinescribe ni Paul yan sa kanyang mga books na dito sa mundo, dahil sa kasalanan, ang mundo ay na-corrupt. Ano po ibig sabihin? Talagang mula sa maganda, ito ay nag-decline. Physically na lang, tingnan ninyo ang tao. Sino magaganda rito? Taas ang kamay. Magaganda? Mga pogi. Ayan. Buti ba yung mga pogi, nagtataas ng kamay eh. Magaganda, nahihiya. Ayan. Pansin ninyo, ay tanong ganda ng tao, anong kagwapo ng tao, pag tumatanda, nababawasan nyo. Andiyan ba kayo? Pati lang si Nanay Sita, maganda pa rin hanggang ngayon. Lalo na siguro ng bata kayo, Nanay Sita. Ganda mo. Andiyan ba si Racy? Racy. Ganda si mama mo. Ayan, no? So, bakit po ganon? Tumatanda tayo, kumukulubot ang balat, no? Kahit anong paganda gawin natin physically, hindi po siya naglalasting. Hindi siya tumatagal. Nawawala rin eh. Kaya yung mga beauty products. Maganda lang yan effective lang yan habang bata kayo. Pero pagdating nyo ng mga edad na, alam nyo, senior citizen na kayo, ay tanong apply ninyo ng lahat ng beauty products. Hindi na yan e-epekto. Andiyan ba kayo? Kasi it's nature na tayo po habang tumatanda, kumukulubot ang balat. Sad to say, sabi nga, nababawasan ang kagandahan because of sin. Kasalanan. And yet, yun ang pinili ni Jesus na human flesh. Pwede naman siya pumunta rito na Diyos siya, hindi magkatawan tao. Pero, ginawa niya, nagkatawan tao siya. Sabi nga, kung ang tao ang nag-arrange ng kanyang kapanganakan, no? Malamang hindi po sa manger ipinanganak si Jesus. Di ba? Kung ang tao magpaplano, malamang hindi doon, baka sa St. Luke's Hospital. Andiyan ba kayo?
sa mamahaling ospital. Advance ang technology. Doon sa lugar na kung saan safe na safe, ipapanganak si Jesus. Imagine niyo, pinanganak si Jesus, walang kumadrona, walang midwife, walang nurse, walang doktor. Amen ba? Hello? Pero pagka sa panahon natin, pag ipapanganak ka, pag manganganak ka, minsan, di ba, nag-aalala na tayo, asan na yung midwife? Wala pa yung midwife. Manganganak na, misis ko. Ganyan, no? Tatakot na tayo. Malilate po yung doktor. Kabadong-kabado na tayo. Ayan. Pero si Jesus, ang sabi po niyan, kung ang tao magplano, malamang iba ang nangyari sa kapanganakan ni Jesus. But the wonder of His, condescension means that God touched the needs of humanity right where we are. Ulitin ko po. Ang ibig sabihin daw po noon, pagbaba ni Jesus dito sa lupa, nagkatawang tao, it means that God touched the needs of humanity right where we are. Hindi po ng Diyos ang pangailangan ng sangkatauhan mismo sa ating kinalalagyan. Kaya, yung palang pagpapanganak niya, pagkakatawan tao niya, ay may malalim na meaning, kahulugan. No? Yung pala, ihipuin niya yung ating kalagayan sa ating kinaroroonan. Number 3 na wonder, sabi, is the wonder of His character. Sabi niyo, character. And the third wonder is the wonder of His character. Who but Jesus could say, sabi ng John 8:46, which one of you convicts me of sin? No, sinabi niya yan na, can any of you prove me guilty of sin? If I am telling the truth, why don't you believe me? Or sa ibang translation, ang sabi, which one of you convicts me of sin? Ang wonder sa karakter ni Jesus, siya po ay walang kasalanan. Sinless. Andiyan ba kayo? Siya lang ang pwede mag-claim na walang kasalanan. Sabi nga, all have sinned and fall short of the glory of God sa Romans 3:10. Except, meron yung dapat karugtong except Jesus Christ. Siya lang ang exemption to the rule. Amen? There is always an exemption to the rule. For all have sinned and fall short of the glory of God, but Jesus Christ is exempted. Siya ay walang kasalanan. Siya lang yung sinless. Kaya sabi niya sa mga tao, no, sino sa inyo ang pwedeng mag-convict sa akin ng kasalanan? O dito sa translation na ito, sabi, can any of you prove me of or guilty of sin? Wala po. Makapag-prove kahit anong tangka ng mga Pariseo, nakalaban niya, pag-isipan siya ng masama, wala silang ma-prove na maling ginawa si Jesus. Nakasalanan si Jesus. Amen? Bakit? Kasi wala naman talaga siyang kasalanan. He came as a sinless Lamb of God. Siya ay naparito bilang ating tagapagligtas. At common sense na lang po. Siya lang talagang pwede magligtas sa atin kasi siya lang ang walang kasalanan. Tayo, hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. Hindi natin kayang iligtas yung ating kapwa, yung ating mga mahal sa buhay. Kasi, paano tayo magliligtas? Tayo rin ay mapapahamak. So, only Jesus can save us from our sins. Kasi siya ay sinless. And because of that, it speaks of the wonder of